Okay, meron tayong kotse ngayon, Mitsubishi Destinator. Pinahiram sa atin for a few hours lang. So, ang ginawa ko, sinundo ko yung kusinero ko and si Jason. Jason, bagong tatay. Tawag na ito, kakain tayo. Yun. Nakatikim na kayo ng Iraqi food? Hindi pa siya. Okay. Nakatikim na kayo ng Iraqi shawarma? Siyempre, hindi pa rin. Hindi pa siya. Okay. Pumunta ako doon the other day with Chef AJ and Camille. Masarap siya. Pumasa kay Camille and si AJ madalas doon. So, yun. I guess food recommendations. Siyempre, maniniwala ka sa mga kapwa mong kusinero or yung mga marunong rin kumain, di ba? So kahit na malayo-layo to from you, pero una dalawang isip kami kung ituloy natin kasi medyo malayo, pero habang nag-iisip ako, sinundo ko lang na naman sila, might as well go for it na lang, no? Para totooin na natin to. Nanganak po yung asawa ko, nag-pandemic. Nag-close po. So, ilan yung anak nyo? Dalawa? Isa pa lang po siya. Isa. Shoots. So, nung nanganak siya, nag-pandemic, tapos kailangan nyo, tapos kinlose nyo. Ako po, nag-close po ship kasi po ship. Dami po nag-close sa amin na mga restaurant din. Oo. Wala, oo. Lahat Agad tayo. din po yun, daming naapektuhan. Oo. So, tapos, sino yung nauna pumunta ng Dubai? Ako po ship. Kala ko asawa mo. Ikaw pala? Ako po ship. No. Sabi ni Jason. Kala ko wife mo. Ako. Sinismis na kami. Sinismis na namin kayo Binibis ko na kanina. competition eh. Ako po nang nagpunta dito ship. Tapos, So, ilang years ka na dito? ano na po ship, coming 4 na po. Sabi ni Jason. So yung asawa yung magtuto? Ako. Baliktad. My bad. Okay. So, paano ka? May mga kamag-anak ka dito? Opo ship. Andito halos lahat po ng kamag-anak ko po ship. So, ano yung, nung pumunta ka dito, ano yung una mong trabaho? Doon nga po ship, doon sa Yung sinabi mo? Ako, sa Satwa. So, doon ka nag-start? Opo ship. Doon ka nag-start sa kusina? Ako ship. Pero sa inyo, wala kang... tumutulong-tulong ka, ganon. Opo. Meron din po kami, yung nanay ko po chef kasi meron po siyang kalendarya po sa sa lugar po namin. Ayun po. Tapos natulong-tulong lang po sa kanila hanggang sa natutunan ko din po magluto-luto. Tapos sabi po ng nanay ko, yun nga po, buntis yung asawa ko na sabi po niya na try kong magtayo ng akin na yun nga po, yung tapsilugan. Ayun, nagtayo po ako, then tumating yung pandemic. Gaano katagal tumagal ang tapsilog? Chef, lang po yun, inabot lang po 5 months. Bago lang po chef eh. Pang-abot lang talaga ng pandemic. Nag-abot lang talaga. Sayang. Ay, mahapdi, no? Okay na yun chef, ang ganda po ng lakas din po nung kumita ng mga pulutan chef, mga gano'n. Uso kasi yun sa Uso po sa amin yan, mga gano'n. So, ilang years ka na sa kuya? Isa't kalahati na po siya. Okay. So, example, sa mga natutunan mo sa atin, may babalik ka dun. Sa example, may mga techniques ka maa-apply dun sa karinderya ng nanay mo kung sakali man, or ayaw niya kikialam ka. Ayaw po niya. Gusto po niya siya lang. Sige. Yung po kasi yung nanay ko, parang pag lang, tulong-tulong, iwa-iwa. Pero pag po sa mga magluluto na dun sa siya na po, ayaw na po niya nung pakikilaman na sa sarili na niya. Teka lang, i-explain muna natin, Jason, kung sino si Big John para alam nila. Si Big John ay... tapos ikaw, Jace, magsabi ka rin Si Big John ay, una sa lahat, isa siyang mabait na tao. Okay yung ugali. Alam mo yung walang arte. Tapos, alam mo yung tao na that has a good heart. Hindi ko sinasabi to dahil may camera. Totoo. Alam mo naman ako, hindi ako nagbubullshit, diba? And, una, mabagal siya. Pero, magaling siya magluto. Diba?
it's either you have it or you don't eh. Yes. Diba? Okay lang mabagal, okay lang hindi ganun ka galing pa, pero yung foundation ay nasa loob, ay nasa puso, madali na lang tutunan yung mga kabagay-bagay. Ikaw, Jason, masasabi mo kay... Hingi, nasabi mo na nga halos lahat, chef. Hindi, magsabi ka rin ng Hindi, sa'yo. pero ano, yun siya yung ano natin dun. Parang- Tutok mo sa'yo. So yan, si Big John para sa akin, lagi ko siyang kasama araw-araw eh. So yun, one thing is for sure, magaling talaga siya. Sobrang galing niya. Well, sa mabagal chef, siguro mabagal lang siyang tignan. Pero minsan nagugulat ako, tapos niya na yung mga bagay-bagay eh. May ganun siyang magic na malupit na ano eh, diskarte May eh. galaw, may Oo. galaw. Mukha na siguro siya mabagal. Minsan inaway niya ako chef eh, kasi maliit lang yung kusina natin eh. Tapos nagbabanggahan kami. Baka hindi ka inaaway, tinutulak ka. Oo. Or binabangga-bangga ka. Kumbaga, meron na siyang, nandun na yung pride niya na ano, alam niya na yung ginagawa niya siya. Oo. Ako na bahala dito, sige na. Tapos magugulat na lang ako, output niya is sobrang galing. So, galing. Idol yan. Big John, Idol gutom natin ka si na? Big John. Gutom ka na? Shawarma ka talaga, boss. Medyo chef. Ako rin. Sobrang gutom na ako. Tara. Kain mo na. Ano, ilang minutes ba to? Ang gaan. Tapos medyo matipid siya. Yung ride na stable. Ang sarap mag-drive dito sa Dubai. Imagine. 20 kilometers, 20 minutes. Normally sa kotse ko, hindi ako nagdadrive dito sa fast lane. Kasing liit, tapos mas mababa. So, parang mas kontrolado. Mas ganda, you know, kwan siya, very, very manageable. So, dito siya sa Barsha. Di ba, Jace, taga rito ka dati? Opo, malapit lang. So, itong road na to, alam mo yung road na to? Ha? Anong meron dito? Kainan. Pero ito na yung malapit na yung Barsha Mall dito eh. Grand Barsha. Alam mo, itong Big Chef na to, dinala ko dyan si Chef Jerry dati. Bago siya umuwi. Ayan, ayan. Ito. Up, hindi, natakpan ng bus. Ito na. Itong Farouj. Hindi. Ito. Bay Tuna. Ito Bay Tuna. Okay. Al-Baghdadi. Ayun may-ari. Si Amir. Mabait yung may-ari. Basta mag-meet niya yung mamaya. Parang siya yung pinakaunang Iraqi na kilala ko. Kayo, may kilala kayong Iraqi? Wala, chef. Ayan, ito na. Iraqi. May bago kayong makilala. Destinator. Pwede? Gutom na? Tara. Sobra akong excited actually. Kasi gutom na rin ako. Hindi pa ako nag-lunch eh. How are you? How's it going, man? Good, how are you? Good to see you. Amir, Jason, and Big John. Nice to meet you. All right, we're hungry. Yeah? And it's our first time to try Iraqi food. Let's go. Yeah. So the authentic Iraqi style, Okay. lamb and tomatoes. That's it. And Maybe we can do this takeaway. takeaway. Okay. Yeah. And then we'll do... I would suggest the stuffed lamb neck. It's a top seller. Fine, let's go. Yeah. Let's go. Let's just do it. Alright. Soups for everyone or No soup. no soup? Yeah. Thank you po. All right, I want to see the kitchen. You guys want to see the kitchen? We just got not the. Oh, okay. But it's... So yeah, it's freshly baked every time. Thank you, brother. This is your traditional soda, right? Yes. This is fizzy lemon. And
man? That's the fizzy raisins. Raisin. Okay, I'll have this one. Yeah, this is good. This is sweeter. Okay, who wants raisin, or you guys wanna be safe? What's your good name? What's your name? Huh? Ah, okay. Hello. Oh, look at that. So that's fat on top. This is the lamb, right? Yeah, it's lamb. Uh-huh. It's stacked with layers of fat in between. Oh, And okay. there's a massive layer of fat on top. Just to add on. Ah, so then it just drips. And this is chicken. That's chicken, yes. Is this chicken thigh? It's a mix. It's a mix. Okay. God, look at the fat. Wow, so it looks like you guys had a busy day. If it's this small now. Yeah, we actually under ordered today. Uh-huh. We've been selling out every day Really? 4 at 10. So people usually call to this way. Well, that's a good sign. All right, thank you. Can I try? Can I try? Straight off the skewer is different. Happy. I'm so happy. Thank you. What's thank you in Iraqi? Shukran. No, thank you. Yeah. Shukran. JC, go ahead. Right, so later what we'll, for our takeaway, it's this stuffed with this. And just like you're Stuff trying with the to... lamb, no hummus, and tomatoes. Right, okay. Okay. And he's trying to figure out what is he eating. Oh, so this is to open the palate. I'll give you a hint. It's more... Oh my god, look at this. It's so fast. The service here. Wow, I wish we had a kitchen like this. Oh. Alright, Amir, you gotta tell them about the ratio of the lamb here. Okay, so Iraqi kebab typically will be around 35 to 40% fat, Uh-huh. and the rest is just lamb. Yep. And that's what makes it more melt in the mouth. And Yep. typically you wouldn't be able to like pick it up with a fork, like the whole skewer. Like it has to fall apart. Yep. And that's what makes it so fatty and rich. What a sight. Big John, if you wanna go for the, kung gusto mo na tirahin yung, hindi, I think ito muna. So this is just the lamb with hummus. Then, yung next mo, this one. Sarap, no? Ang hummus nila. Karne muna. Hanggang lambot. Is this braised? Yes. And then charred? But how come it has that toasty bit? It's fried, actually. Oh, so it's braised. That, oh my god, I almost parang siyang crispy pa. Pero lamb is, we have this dish in the Philippines. It's a phone pop. It's Oh, I heard of it. Yeah. crispy pata. Yeah. When I tasted it earlier, I'm like, oh, but I wasn't sure, so I didn't say it. Then when you said braised and fried, oh, okay. Don't get the skin. Yun. Double chip noodles. Sarap.
Let's go back. So what's in the rice? Rice is a spicy mix. It has nuts. Yeah, it has almonds, raisins, and fried onions as well. But that's almost like a garnish. But the rice itself is spiced. I've never enjoyed lamb skin so much till today. I'm glad you enjoyed it. Okay, I'll come back. Yeah. It's my first time to have it, but it tastes so comforting. Parang natikman ko na siya, pero hindi, kasi lamb. It's lamb neck. Yes. Okay. That's why it's very tender, because it's very bony. And anything closer to the bone, as you would know, it's like it's like almost fall off the bone. And tasty. Because it's close to the bone. And tasty. Okay, drop the phone. Raisin cola. Sarap. Raisin talaga siya. Game na. Hindi siya pala matamis talaga siya. Raisin na. Raisin. Kamusta ang experience? First time kumain ng Iraqi food. Solid. Busog. So, ikaw. Overwhelming ko pero sobrang sarap. Tali information niya. Oo. Overwhelm ako sa mga Sa mga kinento niya, ano? Okay, tara. Okay. Maraming salamat, Amir of Bay Tuna. So yeah guys, lahat ng mga taga Dubai, mainit-init ngayon, sobra. Sige, sa loob na lang tayo. Big Jan, dito ka. Maluwag naman eh. Then, ubos na yung shawarma mo? Hindi pa siya. Okay. Saan yung shawarma mo? Hindi, nag-shoot kasi kami ng Mitsubishi na reel. Kaya, ito na yung BTS. Segue from the idea kasi ni Jason to hit two birds with one stone. Sabi niya, Chef, pwede tayo mag-food vlog and then i-shoot natin yung kotse. So yeah, this is the all-new Mitsubishi Destinator. It's fun, it's practical, it's fuel efficient. 69,900 dirhams. Sa peso, magkano ba yan? And then, meron siyang third row seat. So yeah, for a small SUV, it's a 7-seater that can fit this guy. There. How are you there? Are you comfortable? Yes. Okay. You know. Siyempre, nakakapro sa ito eh. Pickles tayo. Pickles.